Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay naririto muli upang magpuri sa ating Panginoon. At magandang hapon din po sa ating mga kapatiran diyan sa Pilipinas. So ngayon po mga kapatid ay naririto tayo sa ikalawang parte ng ating serye ng The Birth of Christ, The Birth of the Church, no? The Birth of the Church. Si Pastor gusto nang magpasko, the birth of Christ daw. No, the birth of the church, no. Namimiss ko na kasi yung mga kapatiran at siguro God willing, no, tayo ay makapagsama-sama kahit sa park, no, kasi hindi pa po tayo pwedeng magsama-sama pa rin sa church dun sa sentro. So, mga kapatid, the message for today is the Pentecost preaching of Peter. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli Panginoon sa pribileyo na kami ay nakalalapit sa inyong presensya. Samahan niyo po kami sa pananambahang ito Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa namin pagkakasala sa iyo, sa aming kapwa at maging sa aming mga sarili, Panginoon. At samahan niyo po kami sa pakikinig ng mensahe niyo sa umagang ito. At dalangin, Panginoon, namin na gabayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu upang lubusan namin maunawaan kung ano po ang mensahe niyo sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming samot panalangin ng puno ng pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Acts chapter 2 verses 14 to 36 at meron po tayong konting extension din. Mamaya po abutin tayo ng verse 39. Pero tayo pong lahat ay mapapagpala dahil may tulad po ng nakagawian natin nung nakaraang Sunday ay more on information and Bible study po ang magiging pamamaraan natin dahil iisa-isahin po natin, no? Ang mga ganito po kasing topic o ganitong mga pagkakataon sa Biblia, tong Day of Pentecost ay maganda po na matutunan natin, no, kung ano yung mga kahalagahan ng bawat segment o bawat verse. So, ito po ang ating gagawin sa umagang ito. So mga kapatid, last Sunday po ay napag-usapan natin yung tungkol sa speaking in tongues, no? At doon po sa verse 12, ating pong babalikan, sabi doon sa mga Gawa, chapter 2, verse 12, hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? No? Ang sabi, ang kahulugan nito. Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan. So doon po tayo magte-take off mga kapatid. Doon po sa verse 14, dito po natin makikita, doon sa Biblia natin, meron po siyang pamagat na nangaral si Pedro. At ito po nga yung ating topic sa umagang ito. Ito po yung unang preaching, no? Ito po yung unang pagsisermon pagkatapos po na mamatay ang ating Panginoon, at ito rin po ang unang sermon ng church, no? At dito po nagsimula ang church age, no? So, samahan niyo po ako sa umagang pong ito. Ito po ang ating magiging katanungan, no? Ito po yung magiging outline natin. So, ano ang kahulugan nito? Sino ang may gawa nito? Sino si Jesus? Ano ang dapat nating gawin? So, samahan niyo po ako sa pagbabasa yung ating pong mga Biblia. Buksan po natin. Doon po na tayo sa verse 14. Sabi, kaya tumayo, no? Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol. Yung pagtayo niya po nun mga kapatid, hindi po nangangahulugan ng galing sila sa pagkakaupo. Ang ibig sabihin po nito ay nanindigan, no? Nanindigan si Pedro. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito. So yun po yung sinasabi nating tumayo, nanindigan siya. Sinabi niya, hindi lasing ang mga taong ito.
Ang sabi niya, alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Sabi, 9 o'clock lang in the morning, lasing na. Kasi kaya niya sinabi to, alam niyo mga kapatid, ang sabi natin, tayo ay nandoon sa Pentecost, the Feast of Pentecost, no? At sa tradisyon po ng Hudyo, mga kapatid, fasting sila. Hindi sila pwedeng kumain, hindi sila pwedeng uminom, hanggat hindi po nagte-10 o'clock. After 10 pa lang sila pwedeng kumain, at kung na-skip mo yung 10, 12 ka pa pwedeng kumain. So, isa po yun doon sa reaction. Parang imagine nyo yung sinabi ni Pedro, sasabihin nyo, lasing kami, hindi nga tayo pwedeng kumain pa. Di ba, after 10 pa tayo pwedeng kumain, sasabihin nyo, lasing kami. So, yun po yung isang punto natin dito, mga kapatid. At ituloy po natin ang pagbabasa dun sa verse 16. Sa verse 16 sabi, ang nakikita nyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. No? At doon po sa verse 17 hanggang 21, makikita po natin ito, ay kinote ni Apostol Pedro, yung sinabi ni Joel, ni Propeta Joel, doon sa Joel 2 verses 28 to 32. So, pag po sa Biblia may nakikita tayong mga nakagitna, no? Nakagitnang mga salita, ito po ay maaari sinabi, halimbawa po sinabi ng Diyos o sinabi ng isang tao o quoted. Yun po ang tatandaan natin. Pag po merong nakagitna. Pero pag binasa nyo yung Psalms, lahat yan nakagitna kasi iba naman yan, awit naman yun, kaya lahat nakagitna. So, isa po yan sa atin sa pagbasa ng Biblia. No, sa 17 sabi, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. No, sabi po sa lahat ng tao, all nation po ito. All nation, lahat ng lahi. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. So mga kapatid, wala na pong age limit, no? Dati po kasi yung mga bata, hindi po yan kasama. Yung mga matatanda, no? Ay laging na-discriminate sila dito lahat, no? Wala pong age limit. So ang mga prophecy po, pagdating sa prophecy, magkakaroon ng gifts of prophecy, hindi na po mamimili, wala na pong discrimination. Doon sa verse 18, sa panahon yun, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, mga lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. So mga kapatid, ang sinasabi po dito, ito po ang katuparan ng pagbuhos. Nung the day of Pentecost, sabi po natin, tinanggap po nila, no? Yung Espiritu Santo. At inulit-ulit, mga lalaki at maging mga babae. Mayroong salitang maging. Ang ibig sabihin po nito, wala na rin pong diskriminasyon para sa mga kababaihan. Kasi lagi nating napapag-aralan na hindi inililista sa Biblia ang mga babae at ang mga bata. So dito po sa prophecy ni Prophet Joel ay included, no? So wala na dapat maging diskriminasyon ang mga kababaihan. Doon sa 19, magpapakita ako ng kababalaghan sa langit at ang himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Verse 20, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito po mga kapatid, yung verse 20, yung ang araw ay magdidilim, ito po ay makikita natin doon sa Revelation chapter 6 verse 12. At ito po mga kapatid ay isa sa mga prophecy during the time of tribulation. No? Ito na po yung yugto ng malapit na ang end times, no? Ang end days. So mga kapatid, kapag nakakita tayo ng mga ganyan, pero sa atin po, sa ang sinasabi po ng Biblia, mauna naman po ang rapture eh. So, ito po ay kasama, no? Ito pong sinasabi natin itong araw ng magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo. Ito po ay yung ika-6 na seal. No? Kung familiar po tayo doon sa 7 seal, doon sa time of tribulation, ito po yung ika-6. No? At sinasabi po na ito ay isa doon sa mga mangyayari sa hinaharap bago dumating ang ating Panginoon.
So mga kapatid, pinapaalala ni Apostol Pedro sa mga tao yung sinabi ni Prophet Joel. Kasi po, kung maaalala natin, ang mga taong ito ay mga deboto. Ang sabi natin nung last time, sila ay mga deboto na bumalik sa Jerusalem para nga po i-celebrate itong major feast na ito. At sila po mga kapatid ay, pag sinabi mo mga deboto, ito'y maaalam. No? Ito, ang mga taga-Juda po, ang mga tao doon sa Jerusalem, well-versed sila. Meron na pong mga aklat ng Old Testament na nasulat ng mga panahon na yon. At isa rin yung sulat po ni Prophet Joel, meron na silang aklat noon. So ang punto ni Apostol Pedro dito, na-miss nyo. No? Na-miss nyo itong parte na ito ay sinabi ni Prophet Joel. So, ang pinapatunayan lang dito na itong mga pruweba, itong sinulat ni Prophet Joel, kaya huwag nyo kaming sabihan na kami ay mga lasing. No? So, doon sa verse 22, sasagutin natin yung pangalawang katanungan. No? Sino ang may gawa nito? Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan nyo. Bakit po sinabi na naganap sa kalagitnaan nyo? Mga kapatid, ang mga taong ito na sinasabi nating mga deboto, nung po sa triumphant entry, marahil sila din yung audience. Nung time po ng Passover, sila din yung audience. At nung time na ang ating Panginoon ay hinaharap kay Poncio Pilato, marahil sila din. Isa rin sila doon sa mga tao na nagsabi na ipako sa krus. No? So same audience ito mga kapatid. Kaya ang sinasabi ni Peter dito, alam niyo lahat. No, nasaksihan niyo lahat ang pangyayari. Nakita niyo yung nangyari sa ating Panginoong Hesus. So 23, ang Hesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat-mula pa. No? Ulitin natin, ang Diyos na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat-mula pa ay ipinako nyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. So sino ang may gawa nito mga kapatid? Ang Diyos po. Ang Diyos Ama po ang may gawa at nagplano ng lahat. Sabihin mo naman, Pastor, pati ba yung pagpatay sa ating Panginoong Hesus ay plano din ng Diyos? Mga kapatid, dito po papasok ang sovereignty, no? Ang dakilang kalooban ng ating Panginoon na sa kabila po na yun, labagman sa kanyang kalooban, pero ito po yung kailangan mangyari. Ang plano po ng Diyos ng kaligtasan. Pero mga kapatid, when it comes to our own, no, sinasabi din ni Peter dito, ipinapako nyo. So, meron din pong partisipasyon ang mga tao. No? Meron pong tinatawag tayong sovereignty of God and the human responsibility. And when it comes to salvation, mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay tayo ay maligtas lahat. Kaya po ibinigay niya yung anak niya. Ibinigay na po sa atin ang ating Panginoong Hesus. At tayo po bilang mga tao, meron po tayong responsibilidad. Ang ating pong responsibilidad ay tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. So, lagi po yung meron pong God's part and human part. Ganun po lagi mga kapatid. At ngayon po ay linggo ng Trinity. No? Tayo pong mga Kristiyano ay nagse-celebrate din ng Trinity Sunday. Ang ating pong lesson ngayon, ang ating pong preaching, the preaching of Peter, makikita po natin dito mga kapatid ang tatlong persona ng Diyos. No? Ang sabi natin, ang may gawa ng lahat na ito ay ang Diyos Ama. Diyos Ama ang may akda ng lahat ng kaganapan. At ang pangako po ng Diyos ay natupad sa pamamagitan po
ng ating Panginoong Hesus. At yun naman pong pagbibigay ng kalakasan at yung paghihimala ng banal na Espiritu. In the day of Pentecost, nakita natin dito. So, mga kapatid, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, yan po yung Trinidad, no? Yan yung tatlong persona ng ating Diyos ay makikita din po natin sa preaching na ito, sa ating pinag-aaralan ngayong umaga. So, mga kapatid, the Christianity, no? Hindi nyo po masasabi na ang isang reliyon o isang sekta ay Christian if they don't believe in Trinity, mga kapatid. So, magpapatuloy po tayo in verse 25, gaya ng sinabi ng David, no? So, ito naman po, nagko-quote po ulit si Apostol Pedro. Ang kino-quote naman po niya yung mga sinabi ni Haring David. Sa verse 25, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak. At ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Verse 27, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. 28, itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, ito pong verses 25 to 28, ito po ay makikita natin diyan sa Psalm 16 verses 8 to 11. So, nakita nyo po dito, yung suddenly ang pagbabago ni Peter, no? Alam naman po natin si Peter ay siya yung nagkaila, di ba? 3 beses, tas tumilaap yung manok ng 3 beses, di ba? Kung naaalala natin yan. So, yung sudden change, mga kapatid, ipinagkaloob din sa kanya ng banal na Espiritu ang karunungan. Suddenly, biro nyo, nagko-quote siya ng Old Testament scripture, kabisado niya, word by word. Kaya kung titingnan nyo yung verses 25 to 28, pag tiningnan nyo yan dun sa Psalm 16, 8 to 11, saktong word yan, mga kapatid. So, anong ibig sabihin nito? Kabisado, no? Nadoon na yung karunungan ng banal na Espiritu na ibinigay kay Peter. On verse 20, dito sa 25 and 28, ipinapakita po dito yung prophecy of the resurrection, no? Na si Haring David po alam niya yung mangyayari sa ating Panginoong Hesus, na siya'y mabubuhay. Sabi, hindi daw mabubulok, hindi makakaranas ng pagkaagnas, no? Hindi pababayaan sa daigdig ng mga patay. So ito po yung prophecy of resurrection na natupad. Sa verse 29, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo, ang ninuno natin si David ay namatay at inilibing. Ito po kinukumpare na ni Peter si David at si Jesus, no? Alam niyo po, si David po ang nag-iisa, no? Pag sinabi na the greatest king of Israel, wala na po. Sasabihin niyo, Pastor, di ba si Solomon anak niya magaling din, matalino din? Opo, matalino nga si Solomon. Pero kung babasahin po natin ang buhay ni Solomon, hindi po siya naging katulad nung kanyang tatay, no? Alam natin si David nagkaroon ng mga pagkakasala, alam natin nagkasala siya. Pero mga kapatid, ang kanyang puso, ang kanyang paglilingkod, ang presensya ng Diyos, ang paggabay ng Diyos, at ang pagtuturo sa kanya, paggagayad sa kanya bilang hari, no? Hindi po ito nakuha ng ibang hari. So, si David po ang the greatest king ng Israel. So, tuloy po natin, doon po sa 30, siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at ipinahayag niya ito na kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay. So inulit po ni Peter yung kinote po doon sa Psalm, no? At hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan.
So mga kapatid, nakita po natin dito ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kamatayan. So doon po sa pangatlong tanong, sino si Jesus? No? Sino si Jesus? Sino itong kino-compare kay Haring David? Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayari yun. Sinasabi ni Peter, nakita namin kasi sila nga yung mga alagad eh. Diba? Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya muli mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuo sa amin tulad ng inyong nakita at narinig. So, yun po yung manifestation nung nag-speaking in tongues sila, nung narinig nila yung malakas na ugong. Ito po yung ipinagkaloob na ng Panginoong Hesus, yung banal na Espiritu. Sabi dito sa 34, hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ito naman po yung sa Psalm 110 verse 1, yung po yung quote na yon, na ipinaupo na ang aking Panginoong Hesus sa kanan ng Diyos Ama. Hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So mga kapatid, noon pa man po alam na ni Haring David ang Mesaya ay magmumula sa kanyang angkan. At ito po sa balik po ng ating Panginoon, yung resurrection, alam na rin po ni Haring David ito, at yung pag-upo. Alam niyo po yung ibig sabihin ng pag-upo sa kanan, all authority. No? Pag sinabi mong sino yung kanang kamay, di ba? Halimbawa, yung may presidente tayo, ang kanang kamay niyan si ganito, ang kanang kamay niyan si ganito. Ganun po yun. Ang ating Diyos Ama, ang nasa kanan niya po ay ang ating Panginoong Hesus. At lahat po ng authority, all power has been given to His Son, no? Our Lord Jesus Christ. Doon po sa 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niya sa krus ay siyang ginawang Diyos na Panginoon at Kristo. So alam po natin, ginawa na siyang Diyos. No? Ginawa siyang Diyos at Kristo. Sinasabi po dito ni Peter na mas mainam. No? Kitang-kita natin yung diferensya nitong si Haring David sa ating Panginoong Hesus. Bagamat sinabi natin kanina that David is the greatest king, pero mga kapatid, between the comparison between David and Jesus Christ ay hindi po pwedeng mapantayan ni Haring David ang ating Panginoong Hesus. Sabi mo, Goliath, no? Si Goliath, pinatay ni Haring David. Pero ito isang gigante. No? Pero mga kapatid, Jesus Christ has overcome death. No? Sino ang mas makapangyarihan? Si Goliath o yung kamatayan? So mga kapatid, nakita natin na ganoon ang kapangyarihan na ibinigay sa ating Panginoong Hesus. Siya'y ginawang Diyos. No? Higit siya kay David. Pero ang sabi ni Peter, no? Ano ang ginawa nyo? Nakita nyo ng lahat. Nakita nyo na ang lahat ng himala. Alam nyo mga kapatid, sa pag-aaral po, hindi nyo ba naitanong bakit napakaraming himala? Sa Biblia po, nung ang ating Panginoong Hesus, only the time of Jesus, nandun po lahat ng mga himala. At yung pong mga himala niyon, kung tutusin, mga pilipa yun. Ano ang sabi dun sa Book of John? Kung isinulat lahat ang mga ginawang himala ng Diyos, kulang ang lahat ng libro, no? Para isulat ang mga kadakilaang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero ang noong punto natin dito mga kapatid, ipinakita ng lahat eh. Ginawa ng lahat ng Diyos. Ano ang pwedeng himala? Pinakamatinding himalang pwedeng gawin ng Diyos. Di ba bumuhay ng patay? Ginawa nila yun. Pero ano ang ginawa nyo? Ano sabi ni Peter? Anong ginawa nyo? Ipinapako nyo. Pinako nyo pa rin siya. Doon sa krus. Hinayaan nyo pa rin siyang mamatay. Hindi nyo siya nakilala.
Bagamat kayo, puro kayo mga deboto, ang gagaling nyo sa law, ang gagaling nyo sa Biblia noon, no? The Old Testament writing, halos kabisado nyo. Ano ang sabi? Ang sabi pa nga sa isang komentary, no? Ang mga Hudyo daw, pag sinabing mga debotong Hudyo, simula pa lang daw yan, pag yan daw natutong magsalita na, manatuto ng magbasa, wala na daw ibang binabasa yan, kundi yung Old Testament scripture. So, ganun sila ka-well-versed, ganun sila kapamilyar sa scripture, pero anong ginawa nila sa Diyos? Pinapako pa rin nila, hindi nila, na-miss nila lahat. No? Sa kabila ng napakaraming malang ginawa, na-miss nilang lahat. Hindi pa rin nila nakilala kung sino si Jesus. So mga kapatid, ang sabi doon sa verse 37, na bagabag. So tinablan. Oh, pastor, tinablan naman pala eh. Sabi niya, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Peter, no, si Pedro, at ang mga apostol, mga kapatid, ang sabi, ano ang dapat naming gawin? No, ano ang dapat naming gawin? So yan yung pang-apat natin, mga kapatid. Sumagot si Peter, no, si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin niya ang kaloob at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Peter, repent and be baptized and receive the Holy Spirit. 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyong mga anak. No? Sabi, ang pangako daw ay para sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo. Pansinin niyo po yun, nasa malayo. So nag-extend na po tayo dito, mga kapatid. Nag-39 na po tayo. No? Ang sabi, lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawag sa ating Panginoon. So, hindi na limited, mga kapatid, ha? Hindi na limited, para sa lahat. No? Tapos yung verse 41, ito na yung bunga ng preaching, no? Nung sinabi, anong dapat namin gawin? So, repent, be baptized, and receive the Holy Spirit. Doon po sa verse 41, mababasa, tingnan po natin ang ating mga Biblia. Doon sa verse 41, ang sabi, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad, no? Nang may 3,000 katao ng araw na iyon. Imagine, no? Nadagdagan ng 3,000 ng araw na iyon. At dito po, mga kapatid, nagsimula ang tinatawag nating church age. No? Imagine niyo, mga kapatid, unang evangelism ito. Unang sermon, no? Kung babalikan natin yung senaryo, mula dun sa upper room, no? Siyempre, hindi naman kakasya yung 3,000 eh. Kaya nga yung mga sinasabi nila, hindi nasa upper room sila all the time. Paano mangyayari? Paano magkakasya sa upper yung 3,000 katao? So, pinaniniwalaan po, pagkatapos nilang mag-speaking in tongues, nung nag-speaking in tongues na sila, pumunta sila sa templo at doon na narinig ng maraming tao. So, tuloy preaching na itong si Peter. So, imagine, mga kapatid, unang preaching, 3,000 converts. Napaka-makapangyarihan ang sermon na ito na talagang kumilos ang banal na espiritu. No? So, mga kapatid, tunay. Ang punto natin, tunay na tumimos sa kanilang mga puso. Sa English nga, yung pierce, no? Yung tumusok, no? Pierce through the heart, mga kapatid. No? Kaya po, sa atin ngayon, no? Sa dami ba ng sermon na narinig natin, tumitimo pa ba? No, minsan may narinig ako, sabi, Pastor, sa dami ng narinig kong sermon, parang nagkakaliyo na yata yung puso ko, hindi na yata ako tinatablan sa mga narinig kong sermon. So mga kapatid, ang tanong, tumimo ba sa ating mga puso ang ating mga narinig na mensahe ng Diyos? Sa atin po, mga kapatid, nais ko pong balikan yung dalawang huling tanong. No? Yung sino si Jesus at ano ang gagawin natin. Naniniwala ba tayo, mga kapatid, sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus?
So, Pastor, ano yung mabuting balita? Marahil ang lahat sa atin ay pamilyar. Ang mabuting balita, mga kapatid, na siya ay namatay para sa ating kasalanan. Meron pong namatay para sa atin. Meron pong pumalit. Meron pong tumubos ng ating kasalanan, mga kapatid. At siya po ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay. At siya po ay umakyat sa langit. No, hindi lang po siya nabuhay. Umakyat po siya sa langit at umupo sa kanan ng ating Panginoong Diyos Ama. So, mga kapatid, ang ating pong Panginoong Hesus, wala pong ibang daan. Tanging ang ating Panginoong Hesus lamang po. Sinabi po siya ay Diyos. No? Hindi lamang po siya sa isang mabuting guro. Hindi lamang po siya isang propeta. Tulad ng sinasabi na, propeta lang si Kristo. Tao lang si Kristo. Hindi Diyos si Kristo. No, anghel lang si Kristo, mga kapatid. Nakakalungkot po ang pananaw ng mga taong ito. Dahil wala pong ibang daan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Wala pong pangalan sa ilalim o sa ibabaw, no, ng lupa na maliligtas ka kundi sa pangalan ni Hesus. So, mga kapatid, kung hindi po tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos, hindi tayo naniniwala na si Jesus ang tanging daan sa kaligtasan, mga kapatid, sigurado ang kapahamakan po ng mga taong ito. Sigurado po na tayo ay mapapahama kung hindi tayo maniniwala sa ating Panginoong Jesus. So ngayon, kilala mo na si Jesus. Ano ang dapat natin gawin? No? Sabi, we must repent, mga kapatid. No? We are now talking to ourselves na. Nasa aplikasyon na tayo, mga kapatid. No? We must repent. Sabihin niyo, Pastor, ginawa ko na yung repent na yan eh. Nag-pray pa nga kami. So ang tanong, mga kapatid, totoo ba ang repentance na nangyari? Kasi mga kapatid, kung totoo kang nagsisi, totoo kang humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, mga kapatid, hindi mo na ito babalikan. Pero kung ikaw ay patuloy na bumabalik dito sa kasalanan, hiningi mo na ng tawad. Mga kapatid, ang katotohanan nito ay hindi ka pa humihingi ng kapatawaran. Ano bang sabi? Be baptized. Repent, be baptized. Mga kapatid, ang simbolismo ng bautismo, no, ay nung ikaw ay inilubog sa tubig, ang simbolismo nito ay ikaw ay namatay. At nung ikaw ay umahon sa tubig na gano'n, tinayo ka, ikaw ay muling nabuhay. At ang tubig ay sumisimbolo ng paglilinis sa iyo. At ito ang dugo ni Kristo, na nilinis ka mula sa kasalanan, ikaw ay bago na. Nung ikaw ay tinayong gano'n, ikaw ay nabuhay na muli. No, ikaw ay bago ng nilalang, mga kapatid. So, ano ang ibig sabihin niyan sa ating pamumuhay ngayon, mga kapatid? Alam niyo po, ang lahat po ng mananampalataya noon ay nagpapabautismo. Ngayon kasi maraming mga Kristiyano, ang sinasabi niya, hindi naman ka maliligtas ng pagbabautismo. Totoo po, mga kapatid, hindi ka pwedeng iligtas ng bautismo lang. At meron namang mga sekta, ang sabi, pag hindi ka binautismuhan, hindi ka namang ligtas. Mga kapatid, ang katotohanan ay ito. Lahat po ng mananampalataya sa Biblia ay binautismuhan. At maging ang ating Panginoong Hesus ay nagpabautismo. So anong punto natin dito, mga kapatid? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi ka pwedeng hindi magpapabautismo. Kasi mga kapatid, kung ikaw ay may pagkakataon, sabihin mo, Pastor, paano yung mga naligtas na hindi nagpabautismo mo? Wala lang po silang time. Wala lang po silang opportunity. Pero ang lahat po ng mananampalataya sa Biblia na naniwala ay nagpabautismo. At anong ang kahalagahan nito, mga kapatid? Ipinapakita po natin yung ating proclamation na tayo ay mga mananampalataya na. Ipinapakita natin sa ating Panginoon na tayo ay bago ng nilalang. Ganun din po yun. Yung pagbabautismo is our public proclamation that we are Christians. So, mahalaga po ang bautismo, mga kapatid. Ang sabi pa, receive. No? Receive and exercise the power of the Holy Spirit. Maniniwala po tayo, mga kapatid, na
Nasa atin na. Tayo po mga kapatid ay ipinagkalooban na ng banal na Espiritu nung tayo po ay tinanggap na natin ang ating Panginoon. Ang problema lamang po mga kapatid ay minsan hindi natin binibigyan ng pansin. No? Hindi natin ini-exercise yung gift of the Holy Spirit sa ating mga buhay mga kapatid. So, we must exercise the work, the power of the Holy Spirit in our lives mga kapatid. At lagi po nating tatandaan mga kapatid that the work of the Holy Spirit will always depend on the will of God. Ang problema kasi ngayon mga kapatid, para bang pagtugtog lang ng piano, para lang bang pagkanta ang mga paglalabas ng mga gifts, tulad ng pag-i-speaking in tongues mga kapatid. No? Tulad ng sinabi natin last Sunday, hindi tayo against. No? Pero mga kapatid, ito ay pamamaraan ng banal na Espiritu. Ito ay kikilos sa pamamagitan ng kalooban din ng Diyos. At hindi kung kailan natin gusto. Ang problema ngayon, napakaraming sekta ang ina-advertisement ito na para bang special picture. No? Nung para bang kikilos at their own command. Hindi po ganun mga kapatid. The function, the power of the Holy Spirit will depend on the will of God. Kung gusto po ng Diyos na gumana nung panahon na yun, wala po tayong say doon, wala po tayong magagawa para pigilin. At kung ito po yung parang on demand mga kapatid, isipin din natin. So, we must always remember to test every spirit. Naniniwala tayo that the Holy Spirit is working, but we must test the Holy Spirit. Test every spirit, ang sabi ng Biblia mga kapatid. At yung pang-apat po is to evangelize. No? Dahil ang pangako po ay para sa lahat. Sinabi, ang pangako ay para sa lahat. Mga kapatid, ang kaligtasan ay para sa lahat. At kung paano po nangaral si Pedro ng mabuting balita, ay atin din pong ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, upang marami pong tao ang magbalik sa ating Panginoon. Sa panahon po ngayon mga kapatid ng kaguluhan, sa panahon po ngayon ng wala ng kasiguraduhan, mga kapatid, maraming mga problema. Maaring tayo po ay dumaranas ng mga problemang pinansyal, at ngayon po yung mga issue, no? May issue na nga sa virus, nasabay pa yung issue ng mga discrimination na nawi sa pagkapatay, sa kamatayan ng isang lahi, no? So bumabalik, no? Ang mga pangyayaring ito mga kapatid ay ginagamit ng kalaban para magkaroon muli ng kaguluhan. Pero mga kapatid, ito po ay bahagi lamang ng kabuuan ng mangyayari pa. No? Hindi lamang po ito ang mangyayari, may mga mangyayari pa sa darating mga kapatid. Pero sa kabila po ng lahat ng ito mga kapatid, isang bagay lang po ang makakasigurado tayo, na sa ating Panginoong Hesus lamang tayo magtiwala at matatagpuan po ang lahat ng kasagutan sa ating mga suliranin. Sa Kanya lang po may kasiguraduhan. Kaya po mahalaga na meron po tayong awareness. No? Minsan tinatanong ako, bakit pastor kailangan pa natin pag-aralan ng end days? Bakit kailangan natin matuto ng mga ganito? Mga kapatid, bilang mananampalataya, kailangan meron tayong awareness, kailangan alam natin, kailangan aware tayo na kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At hindi tayo katulad ng maraming mga hindi nakakakilala sa Diyos, o sabihin natin mga hindi mananampalataya na sabihin na pag may nangyayaring ganito, lahat isinisisi sa Diyos. Kasi nga po hindi nila kilala. Hindi nila alam kung ano ang plano ng Diyos. Hindi nila alam kung sino ang Diyos. So ang nangyayari, lahat na lang nangyayaring masama, isinisisi sa Diyos. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina mga kapatid, God is not responsible for our sin. Kasi kung siya rin ang may kasalanan kung bakit ka nagkakasala, mga kapatid, isipin mo, anong klaseng Diyos ito? Kaya minsan sasabihin niya ang kaligtasan daw
ay hindi para sa lahat. Ang kaligtasan daw ay para lamang sa mga pinili. Oo, may mga pinili ang Diyos noon. Ang bayan ng Israel ay pinili. Pero mga kapatid, huwag mong isisi yung kasalanan mo sa Diyos. Dahil ito, mga kapatid, ay parte ng ating kalayaan. May parte tayo, meron tayong responsibilidad, mga kapatid. So, mahalaga na meron tayong, may awareness tayo, mga kapatid. At ang bahagi, mga kapatid, na tayo ay dapat magpatuloy tulad ng mga naunang mananampalataya sa atin. Ipagpatuloy natin ang kanilang sinimulan. Na itong pangyayaring ito ay simula nung church age, mga kapatid. Na itong church age na to ang sinasabi, they turn the world upside down because of the power of the Holy Spirit that is given to them. No? At ganoon din tayo, mga kapatid, we can turn the world upside down if we truly believe. No? At ito ay parte, mga kapatid, ng wonders and miracles. Pero mga kapatid, tandaan natin that the power of the Holy Spirit, no? Hindi ito mangyayari ng ganun-ganun lang sa ating mga buhay kung wala tayong tamang relasyon sa Diyos, kung wala tayong holiness sa ating mga buhay, no? Kung wala tayong faith sa Diyos. So lahat po ito, mga kapatid, ay sangkap para kumilos din ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. So brothers and sisters, let our heart be pierced and inspired by the Pentecost preaching of Peter. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.